Sister Adela, si Brother Val, Panginoon, ay aming tinataas sa oras nito. Ngayon ay nakaranas siya ng trangkaso, pananakit ng katawan, pagkahilo, at pagsusuka, Panginoon. O Lord, bayan mo na sa oras nito, Ama, naniniwala kami na siya'y kumikilala sa iyong pangalan. Siya'y tinanggap ka, Panginoon, bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoon Diyos. Bayan mo sa oras nito ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at ang kapangyarihan ng buhay na kanyang tinanggap ay gumawa ng pagpapagaling sa oras nito, Panginoon. At aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus ang karamdaman ito na siya'y umalis sa kanyang sa katawang ito na binili ng mahal na dugo ng aming Panginoon. At mayang ito'y maging malaya, hallelujah, at maging malayo pag ikaw ay mapaglingkuran, Panginoon Diyos. Bayan man kung mayroong kasalanan na ipatawad, Panginoon Diyos. Hallelujah, at bayan mo sa ganitong kaparaanan ng kagalingan ay kumuha at kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Amang banal sa oras din naman ito ay aming tinataas sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ng aming kapatid Sister Penny para sa kanyang kapatid na si Cora, Panginoon. Aming siyang tinataas sa oras nito. Hallelujah. Bayan mo, Lord, hallelujah, na ang iyong kagandahang loob ang umabot sa kanya. Ang iyong biyaya siyang umabot sa kanya, Panginoon. Ang iyong napakasaganang kaawaan ang siyang padaluhin mo sa kanya, Panginoon. At abutin mo siya, O Diyos, hallelujah, siya na nakaranas ng mild stroke, Lord God. Iligtas mo siya sa ganitong napakamapanganib na karamdaman sa uling araw nito, Panginoon. At aming tinataas siya sa iyo, Lord. Maasa kami na hindi mo tatanggihan ang aming mga kahilingan sa iyo. Ang pagliligtas mo, Panginoon, ay nananatili pa rin hanggang sa uling araw nito, Tatapot ang higit na bagay na kahilingan ng bawat isa amin ay ang kaligtasan ng kaluluwa, Panginoon, ng kapatid na ito, Panginoon Diyos. Lord God, bayan mo ang lahat ng mga binihili ang rahaw sa uling araw nito ay yung inabot at yung tinutulungan sa kanila lamang ang iyong pagtulong, Panginoon, sa aming kapanahonan. Amang banal, maraming salamat. Maasa kami, Panginoon Diyos. Kahit man ang mga kaluluwa at mga kapatid na mayroong kahilingan sa umagang ito, Panginoon Diyos, aming tinataas sa iyo, bago pa man namin dalhin ang aming mga sarili na humarap sa iyong mga salita, Panginoon, anong inaw, O Diyos, na ikaw ay mapaglagapan na namin ang lahat ng aming mga kabalisahan, Panginoon, at aming payapain mo ang mga puso at kaisipan ng iyong mga anak, O Diyos, upang maituon ng lubusan sa iyong mga salita humanan sa oras nito. At bayan mo po, Panginoon, hallelujah, na iyong mga salita ay mayroong, hallelujah, ay mayroong kalayaan na may pahayag sa araw nito, Panginoon Diyos. Anumang sagawa, anumang sagwil ay aming sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. At bayan mo, Lord God, ang Espiritu, hallelujah, ng pangunawa ay dumating sa amin at itaboy ang Espiritu ng katiliman, hallelujah, at kaunawaan ay dumating at bayan mo, pagpapalaya ay maranasan ng bawat isa na iyong mga anak sa huling araw nito, O Panginoon, maraming salamat, O Diyos, hallelujah, aming tinatagubilin na aming sarili at ang mga oras na magpapatuloy pa. Bayan mo rin naman, Panginoon, kasama ng aming pastor ay aming tinataas sa iyo, Lord God, habang siya nasa lugar ng Leyte, Panginoon, at nagdaraos ng 3 araw ng gawain mula ng araw ng Biyernes hanggang sa mga araw nito, Panginoon, ay aming tinadalangin, Lord, ang patuloy mong blessing sa kanila at ang pagpapala sa kanila, kung paano hindi mo rin naman kami lalagpasan sa buong maghapon ito, Panginoon. Sa mga banal, maraming salamat sa Diyos sapagkat sa iyo namin tinatagubilin ang lahat ng mga bagay, inaasahan ang iyong paggawa, Panginoon, at ang iyong pagkilos ng iyong banal na Espiritu at ang iyong presensya sa aming kalagitnaan naman. O Diyos, maraming salamat sapagkat ikaw ay napakabuti sa bawat isa amin. Nagbabalik kami ng kapurihan sa iyo at ang kaluwalhatian at ang pagdakila sa oras nito at ibinabalik ang kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we say praise the Lord. Hallelujah. Sa oras nito, mga kapatid, tayo tutulog sa mga salita ng ating Panginoon. At sa pagbasa natin sa mga salita ng Panginoon ay
ating tumayan ang aklat ng Juan, Kabanatang 1. John chapter 1, starting verse 1, hanggang sa pagpapatuloy ng talata ay ating babasahin. Sabi dito ng John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the light was the light of men. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. Purihin ang pangalan natin Panginoon, tayo sa Amen? Praise God nga po tayo sa oras nito mga kapatid. At sa sandali ito ay kanina po hinahanap ko sa Brother Eli. Pinanito siya ngayon. At meron sana akong gustong ipagawang madalian na presentation kung kahit isulat na namin ng ating kapatid type sa computer para lang magkaroon tayo ng bahagyang visual illustration sa bagay na gusto kong share sa umagang ito. Well, ang ating pong pastor ay umalis last Thursday ng umaga o tanghali, ang kanyang flight papuntang Leyte. Kinabukasan, kung di magkamali, ay nagdaos ng Friday hanggang ngayon, nagdaos ng 3 days fellowship. Kasama po ang ating kapatid Brother Vic Intero sa lugar na yun. Ayon sa aking pagkaalam sa kanilang itinerary, ay pagkatapos po ng gawain sa Leyte, ay maghihintay sila o sila ay pupunta sa lugar ng Tambungan sapagkat this coming 6 and 7 ay October 6 and 7 ay anniversary po sa Tambungan na pinapangunahan ni Pastor Elizar sa lugar ng Tambungan. Mayroong 2 araw na gawain doon. At pagkatapos noon, ang ating kapatid Marvic ay babalik na at dadaan siya ng Nabwa at doon makakaroon ng mga gawain Bible study siguro yung mga gawain na kanyang pupuntahan. Samantalang ating pastor naman ay pupunta kung saan man ang ililig ng Panginoon at kung matutuloy po yung kanyang pinaplano ay hayon sa kanya ay mawawala siya ng almost 1 month. So pinakailangan natin ng patuloy na panalangin para sa ating pastor, para sa paggamit ng Panginoon sa kanya. Samantalang tayo naman sa lugar na ito ay ating patuloy din namang magkaroon ng fellowship sa mga salita ng Panginoon. Patuloy tayong palaguin ng Panginoon sa kanyang mga salita at kayaan natin na ang pagpapala ng Panginoon ay hindi makalagpas para sa bawat isa sa atin. At kanina inabanggit ni na Berbic ang kanyang pinaplano pagpunta sa lugar ng Sambales. So lahat ng yan ay ating isama sa panalangin na ang Panginoon ay siyang mag-bless sapagkat tayo po ay naniniwala na hindi ito gawa ng sino mang tao. Sabi ng banal na salita, maliban ang Diyos ang magtayo ng bahay, ang nagtatayo ay walang kabuluhan. Maliban ang Panginoon na mag-ingat ng bahay, ang bumabangon ng maaga at natutulog ng gabi na ay magiging walang kabuluhan. So sa oras na ito ay nais kong ating bigyan ng pansin mga kapatid. Siguro Brother Eli, kung pwede kong i-type ito mamaya habang tayo magpapatuloy. Ang ating pong paksa na gusto kong bigyan ng pansin na hindi kinalaman sa the life or ang buhay at mamaya magbibigay ko ng conclusion kung ano ang buhay nito na pinapakita. At ito ay makikita muna natin sa kalalagayan na mula sa Diyos at sa ating Panginoon Hesus. At kung mapahintulot ang Panginoon mamayang hapon ay
ay bibigyan din naman natin ng pansin ang paggawa ng buhay na ito sa bawat mga mananampalataya na mga pinanganak sa Espiritu ng ating Panginoon. Now, sa sandaling ito mga kapatid, sa hindi pag-abala na dahil ng ating oras ay sasamantalahin natin, ang talata na ating binasa sa umaga ito ay may kinalaman sa kalalagayan ng Diyos at sa kalalagayan sa pasimula na tinatawag na paglikha ng ating Panginoon. Now, kung aking babalikan mga kapatid ang mga talatang ito, at dito ko gusto kong makita yung bagay na ito-present at mapakita natin sa visual illustration. Babasahin ko uli ang talata mga kapatid at pinakita rito ng banal na sulatan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in darkness, and the darkness comprehended it not. Now, kung ating bibigyan ng pansin ang bahaging ito, na kung pwedeng mailagay sa ating maging visual illustration natin. Unang makikita natin dito ay pinakita niya sa pasimula ay yung tinatawag na ang salita. So, sa bahaging ito ay ang binibigyan ng pansin ng Book of John chapter 1 ay ang tinatawag na ang salita. Ang salitang ito ay hindi lamang ito salita na binibigkas, kundi ang salitang ito ay ayon sa ating kapatid Branham at ayon din naman sa banal na sulatan. Ang salitang ito ay tinatawag din ito ng mga ang Greek word na ginamit dito is the Logos. Ang Logos ay ito yung tinatawag na pag sinabing Logos, it is express thought, but it is not just an express thought. Pero ang ating kapatid Branham ay magbigay ng pagtatalakay sa bagay nito, pinakita niya na ang word na Logos, ito ay hindi lamang salita, kundi ito ay isang uri ng spiritual na katawan. Ang Logos ay siyang visible na bahagi ng Diyos. At ito'y tinatawag pa nga ng ating kapatid na theophany. So, ang unang bagay na makikita natin dito is the Word. In the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang tinatawag na ang salita. At dito sa salitang ito ay kung susundan ko lamang ang talata mga kapatid upang makita natin ang ilang mga bagay. So, sa pasimula, ang pasimulang ito ay ang pasimula ng tinatawag na paglalag ng ating Panginoon. So, ang Genesis chapter 1, verse 1, ay nagpapakita na in the beginning, God created. Pero, ang John chapter 1, verse 1, ay mas nauna pa doon sa Genesis chapter 1, verse 1. Ayon sa ating pagkaalam. So, sapagkat ang binabalikan, ang Genesis chapter 1 ay nakafocus na sa creation. In which ang creation ay nabanggit na dito sa verse 3. Kung inyo mababasa ang inyong mga banal na sulatan. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God. So, ito it's beyond Genesis chapter 1 verse 1. Sapagkat ang Genesis chapter 1 verse 1 ay may ugnay natin dito sa verse 3 na yun ang sinabi, all things were made by Him,
and without Him, there was not anything made that was made. So, yung salitang ito, the Word, ang salitang ito na siyang Logos, ay meron siyang tinataglay, ang sabi rito ng banal na sulatan. So, ang salita, sabi ng verse 4, ang salitang ito, sabi niya, ang salitang ito ay meron siyang in Him was life. Nasa Kanya yung tinatawag na buhay. So, ang salitang ito ay possess niya yung tinatawag na buhay. Taglay niya yung buhay. At ang buhay nito ay ito'y walang iba ang siyang naging daan na upang sa pamamagitan ng tinatawag na buhay na ito ay dito niya likhain ang lahat ng mga bagay. So, ang buhay na taglay-taglay ng Logos, na siyang, sabihin pa natin, na tawag dito natin kapatid is the Word body. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, at kinakailangan niya ng isang katawan upang ma-manifest ang kanyang sarili. So, ang tinatawag na theophany ito, ang tinatawag na word body ito, itong naging daan upang makita o upang isakatuparan niya ang lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan ng katawan ito, ng word body, ng Logos, nag-possess niya yung tinatawag na buhay. At ang buhay na ito, sabi niya, in Him was life. In Him was life. Nasa Kanya ang buhay. At sabi niya, so kung babalikan natin yung salitang in Him was life, pagdating sa verse 3, all things, o babalik natin sa verse 3, all things were made by Him. And without Him, there was not anything made that was made. So, walang bagay na malilikha kung wala ang tinatawag na salita na naroon ang tinatawag na buhay. Now, puntahan natin ang mga sumunod na pangusap. So, makikita natin ang bahaging ito. So, binibigyan ko lamang ng ilang mga pansin sapagkat ang pattern na ito ay maintindihan natin kapag tayo ay bumaba ng kaunti sa kalalagayan ng ating Panginoon Jesus. So, ewan ko kung nalagay na ng ating patid. Pwedeng itype mo lang na, so, ito yung bahaging ito na aking binibigyan ng pansin. So, the life, pwedeng makita yung pointer. Mayroon. So, dahilan ang ating binibigyan ng pansin ay ang buhay. Ang pinakasentro ng ating binibigyan ng pansin is the life. At dito, pinakita ko kanina na in the beginning was the Word, in which is the Logos. He possessed life. Sapagkat ang life na ito na aking tinutukoy, ito yung sinabi ng verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. So, makikita natin na ang tinatawag na Logos ay siya'y nagtataglay ng tinatawag na buhay nito. Yung buhay na naroon sa Logos. So makita natin, kung ating bibigyan ng pansin, ay the Word, sabi niya, and the Word was with God. So yung salitang Diyos ang siyang binibigyan ko ng pansin na siyang pinaka-buhay na naroon sa tinatawag na Logos.
Logos is the body, the visible part of God, sapagkat kung Espiritu lamang ng Diyos ay hindi siya makikita. Now, sabi nito, sa pamamagitan ng buhay nito, ito yung kanyang kapangyarihan upang lumikha ng lahat ng mga bagay. He created all things. So, doon na natin makikita yung tinatawag na Genesis chapter 1. In the beginning, God created. At paano siya na-create? Sa pamamagitan ng tinatawag na pagsasalita ng salita. Sapagkat, ang kapangyarihan ng buhay, mga kapatid, alam niyo ang buhay ang siyang may kakayanang maglikha. Diba? Ang buhay ang merong kakayanang maglikha. Paano siya nakakaproduce? Ang buhay lamang ang may kakayanang maglikha. Ang buhay lamang ang may kakayanang mag-manifest ng isang bagay. Well, kagaya nga ng makikita natin, mga kapatid, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay inilagay niya ang tinatawag na binhi. At ang binhing yan, ang siyang may kakayanan upang i-manifest. Palitawin ang lahat ng mga bagay. Palitawin ang dahon, ang sanga, ang bark doon sa isang punong kahoy, at palitawin ang bunga, at ang may kakayanan nito ay ang buhay na naroon sa binhi. So, ang mayroong lubos na kapangyarihan ng tinatawag ng paglikha ay ang buhay na naroon. The life that was in the Logos. So in the beginning was the Word, and the Word was God with God, and the Word was God. At ang sumunod na pangungusap na binigyan natin ng pansin, so pinakita ko na lahat ng bagay, all things were made by Him. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay na ating nakikita ay nilikha sa pamamagitan ng salita. At lahat ng bagay ay nilikha. At ang sumunod na pagpapahayag dito, ang verse 14, pupunta na ako sa ilang mga bagay. Sa verse 14, ay binigyan ng pansin ni Apostol Juan, si Juan lamang, mga kapatid, ang merong ganitong klaseng pagpapahayag, sapagkat siya ang pinagkalooban ng ganitong pagkakilala at kapahayagan. At pagdating sa verse 14 ng Book of John chapter 1, sabi nito ng verse 14, and the Word was made flesh. And the Word was made flesh. So, yung dating salita na ito, yung dating logos na ito, yung tinatawag na word body na ito, na siyang visible form ng Diyos, ay nagpasimulang nag-transform. Nagpasimulang nag-transform into flesh. At ito yung makikita natin, mga kapatid. And the Word was made flesh. And this flesh ay walang iba kundi ang siyang ipinanganak, pinaglihi, na walang lalaking kinakilala si Maria, kundi siya ay iniliwal sapagkat ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ang siyang lumilib kay Maria at siya'y nagawang mag-conceive. At sabi niya, at ang banal na bagay na iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. So, yun yung bagay na nakasaad sa tinatawag na Luke chapter 1. Now, sometimes, mga kapatid, hallelujah, sa ilang mga bahagi, ang logos na ito ay dahilan sa ito'y na isang bahagi ng Diyos na lumabas mula sa Diyos. Ito'y sometimes tinatawag din ito na
kagaya ng anak ng Diyos. Now, sabi nito ng verse 14, ay pinakita niya, and the Word was made flesh and dwelt among us. Sabi niya, and the Word was made flesh and dwelt among us, and sabi nito, and we beheld His glory. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Now, alam nyo, mga kapatid, well, hindi ko maaari hindi banggitin ang ilang mga bagay, pagamat hindi naman Godhead ang aking binibigyan ng pansin. Nalalaman ko kung dinadrive ng point. Ang logos na ito, ang siyang kaluwalhatian, hallelujah, na hindi matingnan ng sinuman. Sino mang titingin dito sa kaluwalhatian ito ay mamamatay. Ito yung sinabi ni Moses, o rasa ng Diyos kay Moses, sabi niya, walang sino man na makakakita sa akin na mabubuhay. Ang kaluwalhatian ng logos na ito ay hindi pwedeng tingnan ng sino. So, sabi niya, makikita mo lang hindi ang aking mukha, kundi ang aking likuran. It's the back part. So, ito yung bagay na nagsaplot ng laman doon na nagpakita kay Abraham. Ang dalawang, kasama ang dalawang helper, pero sa doon ay ang Panginoong Diyos na nagsaplot ng laman. Doon sa Genesis chapter 18, or sa talatang yun, ay doon siya nagsaplot ng laman, pero dito sa bahagi ito, ang logos ang naging laman. Ang logos mismo ang nag-transform. Nag-transform into flesh. At nagpasimula at nakita at ipinanganak ang batang si Jesus. So, nautin na natin mga kapatid. Sa bahaging ito, pagkatapos na ang ating Panginoong, ang Jesus na ito ay pinanganak. So I'm just, ginagamit ko lang ang mga salita na maingat para hindi tayo magkahalo-halo. So, nang ipinanganak ang batang Jesus, at pagkatapos ng pagtakbo ng panahon, at the age of 30 years old, siya ay pumaroon sa Jordan River. Diba? At the age of 30 years old, siya ay pumaroon sa Jordan River at kanyang tinanggap, hallelujah, ang buong kapuspusan na naroon sa Ama. For, sabi niya, in Him dwelt all the fullness of the Godhead. So, nanayang sa Kanya. So, ito yung panahon na kung paano sa pasimula na ang salita o ang katawan ay nagpasimulang tumanggap ng buhay. See, yung tinatawag kong buhay ay walang iba kundi ang Espiritu, ang Diyos na Espiritu na siyang sumanod dito at nagpasimulang sa pamamagitan nito nilikha ang lahat ng bagay. At pagkatapos nito, mga kapatid, the same way at pattern na nangyari sa pasimula ay muling naganap sa ibabaw ng lupa. The same pattern na naganap doon sa sangkalangitan ay naganap sa ibabaw ng lupa sa mas mababang kaluwalhatian. Now, sabi nito, ng dalawang sulatan, nang ang ating Panginoon Jesus ay mabautismuhan pagkatapos ng kanyang baptism, siya umayon sa tubig at ang mga langit ay nabuksan at ang Espiritu ng Diyos na kagaya ng kalapati ay nanaog sa kanya. At sabi ng talata ay nangusap ng ganitong bagay. Kung tingnan natin ang ilang mga talata o ang isang talata na gusto kong bigyan ng pansin.
Sa aklat ng Matthew chapter 3, pagkatapos na siya'y pahintulutan upang mabautismuhan ng Jesus, verse 16 ng chapter 3 ng Matthew, Jesus, when He was baptized, went up immediately, sabi nito, out of the water, and lo, the heavens were opened to Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. And and lo, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." I am pleased to dwell sa ibang salin. Now, mga kapatid, sa panahon ito, nang ang Espiritu ay nagpasimulang nanahan sa Kanya, at Kanyang tinanggap ang Espiritu, sabi ang tinutukoy ng Banal na Sulatan ay ang John chapter 5 ay gusto kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid. Sa John chapter 5, verse, tingnan natin ang isang talata rito. Sa John chapter 5, verse 26. Sa verse 26, sabi rito, "For as the Father has life in Himself, for as the Father has life in Himself, so has He given to the Son to have life in Himself." Kung paano ang Ama ay may buhay sa Kanyang sarili, ay pinagkalooban niya rin naman ang Anak na magkaroon ng buhay sa Kanyang sarili. So, ang Espiritu na nananahan sa ating Panginoon, na siyang kapuspusan, hallelujah, na pagka-Diyos, nananahan sa Kanya, ay sabi ng Banal na Sulatan, ito ay walang iba kundi ang buhay na naroon sa Ama. Ito yung buhay ng Ama. Now, ulitin ko ang talatang ito, sabi rito, "For as the Father has life in Himself, so has He given to the Son to have life in Himself, and has given Him authority to execute judgment, also because He is the Son of Man." Pagkatapos na ang buhay na ito ay dumating, hallelujah, sabi ng Banal na Sulatan, ang Anak ay binigyan din naman ng tinatawag na kapamahalaan upang isagawa ang paghapon sapagkat siya'y anak ng tao. Now, mga kapatid, ang isang bagay na gusto kong mabigyan ng pansin, ang buhay na naroon sa Ama, ito yung sabi pa ng ating Panginoon, ang bagay na aking ginagawa ay hindi ako gumagawa, kundi ang Ama na nananahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga gawa. Ang lahat ng bagay na kapangyarihan na nakikita at nahayag sa kalagitnaan ng madla, lahat ng ito ay sabi niya, hindi ako gumagawa nito, kundi ang Ama na nananahan sa akin. Ibig sabihin, it's not flesh and blood. It is the life. Ang lahat ng mga bagay, hallelujah, na naisasagawa, ang himala, ang pagpapalayas ng demonyo, ang karunungan na nalalantad sa mga tao, lahat ng ito ay dahilan sa tinatawag na buhay na naroon. Now, mga kapatid, ang gusto kong makita natin ay ang huling bagay na binigyan ko ng pansin. Ang buhay mismo ang siyang pinaka-authority. Ang buhay mismo ang siyang kikilalanin ng sino.
The life is the authority itself. Ang buhay mismo na naroon sa ating Panginoon. In Him was life. See, nasa Kanya ang buhay. At ang buhay nito ang siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Napansin ninyo mga kapatid, ang sumunod na talata na ating bigyan ng pansin. Luke chapter 4. Nung mga nakaraan ninyong naalala yung Bible study natin patungkol sa authority. Now, bibigyan laro natin at hihimayin ang ilang mga bagay. Ang taglay-taglay ng ating Panginoon. Na kung ito ay mabibigyan ng pansin ng mga mananampalataya, ay makikita rin naman natin kung ano yung bagay, hallelujah, na tatanggapin ng mga mananampalataya o tinanggap ng mga mananampalataya. Sa aklat ng Luke chapter 4, sa verse 18, ay mapapansin natin ang ating Panginoon na hindi siya nagpasimula ng ministeryo hanggat hindi dumarating ang tinatawag na Jordan River Baptism. Pagkatapos ng Jordan River Baptism, ay saka siya nagpasimula ng tinatawag na kanyang ministeryo. So, hindi totoo na ating Panginoon Hesus nung siya'y binatilyo pa ay gumagawa na ng himala. Yan ay isang walang basihan sa banal ng sulatan. Merong binanggit ang banal ng sulatan na siya'y nagpagtalastasan sa mga matatalino, sa mga doktor ng kautusan sa panahon yun. Datapwat, yun lamang ang sinabi ng Biblia. At ang unang-unang himala na ginawa ng ating Panginoon ay after na nang siya ay mabautismohan sa Jordan River. At ang Espiritu ng Ama ay nanalan sa Kanya na siyang buhay. At ang buhay na ito ang siyang hallelujah, authority. Now, puntahan natin ang verse 18. Ang verse 18 ng Luke chapter 4 ay nagsasabi ng ganito. Pagkatapos niyang pumunta sa isang sinagoga at kanyang kunin ang isang balambuna aklat at binuksan ang scroll. At nang mabuksan ang scroll, ay kanyang nabasa ang isang bahagi roon. At ito'y ang Isaiah, ang Book of Isaiah. Sabi nito ng verse 18. So verse 17, and there was delivered to him the book of the prophet Isaiah. And when he was opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me. Sabi niya, ang pagdating ng Espiritu ng Panginoon sa kanya, sa Jordan River, ang siyang naging daan ng tinatawag na pagpapahid sa kanya. Doon siya nagpasimulang pinahirap. Doon siya nakilala as the Christ. He was born, nang siya'y pinanganak, siya'y binigyan ng pangalang Jesus. Datapot nang siya ay mabautismohan sa ilog ng Jordan at ang Espiritu ng Ama ay nanahan sa kanya. Doon siya ay dineklarang Jesus na siyang pinahirang o siyang Kristo. Jesus the Christ. Now, nang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa kanya, ito yung naging daan upang siya ay pahirang o i-anoint. At ito rin Espiritu ng Panginoon ito ang siyang sumunod na pangusap ay mapapansin ninyo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. O
upang ipangaral yung salitang preach dito upang ideklara ang mabuting balita para sa mga dukha. Ibigay ang mabuting balita. Yung salitang preach is to declare the gospel is the good news or the good tidings para sa mga dukha. At ang Espiritu ng Panginoon ito, nang dumating sa Kanya, ang siyang naging paraan upang siya ay isugo. Diba? And He has sent me. Ito yung pagsugo sa Kanya ay sa panahon, or rather, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, upang isakatuparan niya ang pagsugo sa Kanya, ay kinakailangan ng pagdating ng Espiritu Santo. Ng Espiritu ng Ama. See, kaya nga, naalala mo mga kapatid, bakit sinabi ng ating Panginoon sa mga lagad, huwag muna kayong alis sa Jerusalem? Oo, sila yung apostles. Alam niyo yung salitang apostles, ibig sabihin is the one that is sent, sinugo. Pero hindi sila pwedeng suguin na wala pa silang tinatanggap. Isa ang power ng ating Panginoon. Now dito, bago ang ating Panginoon nagpasimula sa ministry, sa bagay na dapat niyang gawin, kailangan ng pagdating muna ng buhay nito. Sapagkat narito, kagaya ng sinabi natin kanina, the life is the authority. Ang buhay, ang siyang otoridad. Ang siyang tinatawag na kapangyarihan. At kung wala ang buhay nito, well, masabi ko mga kapatid, walang sino man na kikilala. Well, hallelujah. Inyo mapapansin mga kapatid, sabi rito ng sumunod na pangusap. He has sent me. Ito ngayon yung go signal ng pagsugo sa Kanya. See? Nang dumating ang Espiritu Santo o nang dumating ang Espiritu ng Ama, ito yung panahon ng Kanyang pagpapasimula. At sa panahon ito, nang siya ay sinugo, kagaya ng binibigyan ko ng pansin ng mga nakaraan, ang sino bang sinusugo ay meron siyang authority kaakibat sa Kanya. Kapag inutusan mo ang sino man, meron siyang authority dala-dala. Wala siyang anumang bagay anumang kapangyarihan. Pero kapag dumating sa inyo ang isang tao na nagsasabing, ako ay pinapunta po ako rito ni ganito, pinapunta ko rito na aking tatay upang kunin ang ganitong bagay, well, wala kang magagawa kundi ibigay yung alin niyo. Ang tao niyo ay merong authority. So, ang pagsugong ito, ang Espiritu ng Panginoon, ang siyang naging pasimula ng pagsugo sa ating Panginoon. At sabi niya, He has sent me to heal the broken-hearted. Mga kapatid, hindi natin ibigyan ng pansin ang salitang ito. Maaari natin talakayin ang salitang sent me to heal the broken-hearted. Ang tinutukoy po rito ay ang kaluluwa ng isang tao. Pagaliin ang kaluluwa ng isang tao. Nalampasan natin yan. Ang sumunod na pangusap ay yung salitang, sabi niya, He has sent me to heal the broken-hearted and to preach deliverance to the captives. To declare deliverance to the captives. Alam niyo po yung salitang deliverance dito? Ito ay pardon, forgiveness, and remission. So, ang deliverance, ang tao ay siya ay magiging tawag dito, siya ay makakalaya kapag siya ay tinatawad sa kanyang kasalanan.
inyong naalala, minsan, nung binigyan natin ng pansin, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay nasa kalalagayan siya ng alipin. John chapter 8. Sino man ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Datapot, kapag ang isang tao ay pinatawad sa kanyang kasalanan, siya'y nagpapasimulang lumalaya. Alam niyo mga kapatid, one time binigyan natin ng pansin yung paksa patungkol sa pagpapatawad. Ang sino mang gumagawa, kapag ako ay gumawa ng kasalanan sa isang tao, ako ay may utang sa kanya. At hanggang hindi ako pinapatawad ng taong pinagkasalanan ko, ako ay nasa pagkakapos. Ako ay nasa pagkakapos. Dapat kapag ako ay kanyang pinatawad, kung ako'y may utang na salapi, well, ako, kaya nga sabi ng Book of Proverbs, ang may utang ay alipin ng kanyang pinagkakautangan. Hanggat hindi siya nakababayad doon sa kanyang pagkakautang, siya ay nasa ilalim ng tinatawag na siya ay alipin o siya ay may pananagutan. Kaya nga yung sa babaeng bao na meron siyang dalawang anak na namatay ang kanyang asawa na naiwan na may malaking utang, sabi nung nakakautang sa kanya sa panahon ni Elisha, kukunin ko ang yung dalawang anak at gagawin ko siyang alipin sapagkat may utang kayo sa akin. Pero na naman pasimulang mabayaran ang halaga, sila'y pasimulang naging kalat. Now mga kapatid, ang ating Panginoon ay ang pagkasugo sa Kanya ay meron siyang kakayanang magdeklara ng tinatawag na paglaya sa sinuman. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng pansin sa halimbawa. So, iwanan natin muna ang 418 at mamaya babalikan natin ang bahagya. Babalikan natin muli ang 418. So, ang salita yan na sinasabing, hallelujah, sabi niya, send me to heal the broken-hearted and to preach or to declare. I-deklara. Sabihin sa isang tao, malaya ka na. Sabihin sa isang tao, ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan. Merong isang pangyayari sa aklat ng Marcos, Kabanatang 2. Sa chapter 2 nito, ay merong isang lalaki na siya ay paralyzed. At ang lalaking paralytikong ito, na paralisado ang kanyang buong katawan, na hindi niya na may dala ang kanyang buong katawan, ay pinagmalasikitan ng kanyang 4 na kaibigan. Na dinala doon kung saan nagtuturo ang ating Panginoon Jesus. Pero dahilan sa kapal ng tao, na naroon, ay hindi sila makapasok doon sa pintuan. Pulpak ang lugar at kahit sa labas ay napakaraming tao. Ang ginawa ng magkakaibigan ito na nagmamalasakit sa kanilang kaibigan o inakyat, bit-bit ang kanilang kaibigang nakalagay sa isang higaan at pumunta sa ibabaw ng bungan ng lugar na kinalaroon ng ating Panginoon. At sa tapat na kung saan harap ang Panginoon ay binaklas nila yung bungan. At doon ang mabaklas na nila ang bubungan at kasya nila yung higaan ng lalaki ng kanilang kaibigan ay inihugos nila sa harapan ng ating Panginoon Jesus. At nang makita ng ating Panginoon, sabi ng Banal na Salita, nang makita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, ang Panginoon ay nagpasimulang nangusap ng ganitong bagay. Puntahan natin ang Mark chapter 2. Sabi dito, verse 4, and when they could not come near to him for the press, they uncovered the roof
where he was. And when they had broken it out, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. And when Jesus saw their faith, he said to the sick of the palsy, "Son, your sins be forgiven you." Anak, ang kasalanan mo ay ipinapatawad sa iyo. At ang mga taong na naroon ay nagbulong-bulungan, ang taong ito ay namumuso. Sino ba ang may kapangyarihan na magpatawad? Di bagat ang Diyos lamang? Pero ang hindi nila alam, mga kapatid, siya ay mayroong authority. Why? Sapagkat ang buhay ay kanyang tinanggap. See? Ang pagsusugo, siya'y sinugo para sa ganung bagay. Ang sabi dito ng Banal Salatan, "And there were certain of the scribes sitting there and resorting in their reasoning in their hearts, why does this man speak blasphemy? Who can forgive sins but God only?" Pero hindi nila alam ang pagkasugo sa ating Panginoon. He has sent me, hallelujah, to preach deliverance to the captives. And immediately, when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned inside themselves, he said to them, "Why reason you these things in your hearts? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, 'Your sins be forgiven you,' or to say, 'Arise, take up your bed and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he says to the sick of the palsy, "I say to you, arise and take up your bed and go your way into your house." And immediately he arose, took up his bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, "We never see it on this fashion." Now, mga kapatid, meron siyang authority. Dahilan ang buhay ay naroon sa kanya. Ang buhay ang siyang kikilalanin ng pinaka-authority. Na ang buhay ay dumating, ang authority ay dumating sa kanya. Ang pagsusugo. At ngayon, meron na siyang kalayaang gawin ang lahat ng anumang bagay na sinabi sa kanya. At walang sino man na pwedeng sumansala sa kanya. Diba, mga driver, kapag sinita kayo ng mga hindi na lang yung mga enforcer, puntahan natin mga land transportation office, mga tao sila ng LTO. Well, malaking pwedeng gawin kundi i-surrender sa kanila. Magpasakop sa kanila sapagkat authorized silang gawin na itong bagay. Pero may mga tao ngayon na gumagamit ng authority pero hindi naman talaga sila binigyan ng ganitong klase ng authority. May mga tao na huli dahil ginagamit nila sila yung nagpapanggap. Pero dahilan lamang nila yung upang manguha o mag-hold up sa mga tao. Now, mga kapatid, hallelujah, sa ating Panginoon, ito yung bagay na naroon sa Kanya. Sabi ng Banal na Salatan, ano ang mas madaling sabihin na yung kasalanan ang pinapatawad sa iyo? O sabihin, now, dahilan sa ang kanyang kasalanan ay pinatawad na sa kanya. Ngayon, siya'y malaya na. At dahilan pinatawad na, ibinigay na ng ating Panginoon ang tinatawag na kapatawaran sa kanya. Upang ipakilala na ang anak ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, sabi niya doon sa lalaking may sakit ng paralitiko, isang lalaking paralitiko, tumayo ka, bumangon ka, pasanin mo ang iyong higaan
bahay. Mga kapatid, hallelujah, walang nagawa yung karamdaman sa kanya. Amen. Walang nagawa yung espiritu ng pagkapaulas. Kinakailangan siyang sumunod sapagkat meron siyang authority. Binigyan siya ng tinatawag na ganitong klaseng authority. Now mga kapatid, hallelujah, sabi pa ng isang pangyayari sa Kalalagsuratan, ang ating, kung ating babalikan, so isang senaryo ang ating pinakita, ito ay ang tinatawag na kapangyarihan ng ating Panginoon upang magpatawad ng kasalanan. At kapag pinatawad ang kasalanan, ang tao ay naging malaya. Mga kapatid, nang ikaw ay hindi pa napapatawad ng iyong kasalanan, ikaw ay nasa pagkagapos. Whether you like it or not, mga kapatid, yan ang dahilan. Kahit anong gustuhin ng tao na magbago sa kanyang sarili dahil siya'y nagagapos, hindi niya kayang magbago sa kanyang sarili. Kahit anong New Year's resolution ang kanyang gawin, kahit anong sabi niyo, magbabago na ako. 2012 na, magbabago na ako. Pagdating ng 2013, magbabago na ako. At ano man ang gusto niyong gawin sapagkat siya ay hindi pa siya nakakalaya. Hallelujah. Hindi niya kayang gawin ang mga bagay. Pero kapag ang isang tao, hallelujah, ay sabi ng Malalang Sulatan, John chapter 8, tingnan natin ang John chapter 8, sabi dito ng Juan, Kabanatang 8. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap, verse 34, Verily, 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 I say to you, whosoever commits sin is the servant of sin. And the servant abides not in the house forever, but the Son abides ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, sapagkat ang anak lamang may kakayanan at may kapangyarihan magpapalaya. Mga kapatid, hallelujah, pwedeng sabihin ng isang pare na pinapatawad ng mga kasalanan. Pero paano niya natanggap ang authority ito? Saan ang galing ang authority nito? Galing sa Vatican? Hindi ang kikilalanan ng Diyos. Sasabihin, pinapatawad ng mga kasalanan. Hindi ang kikilalanan ng Diyos sapagkat wala ang authority sa kanya. Na kanino ang authority? Sila na tumanggap din ng parehong buhay. Sila ang may karapatan na magpatawad ng kasalanan. Sila lamang. So, ang anak ang merong karapatan. Sabi nito, but if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Kayo ay magiging totoong malaya. Nang ang kasalanan ay pinatawad. For I pray to be the servant of the Lord. Hallelujah. Now mga kapatid, mabalikan natin muli ang Luke chapter 4. Sa Luke chapter 4, babalikan natin muli yung verse 18 sapagkat pupuntahan pa natin ang isang pagbagay. So, to preach deliverance to the captives. May mga taong may karamdaman na ang karamdaman nila ay dahilan sa nagawa nilang kasalanan. Yan ang katotohanan, mga kapatid. May mga karamdaman na naroon sa kanila at ito'y dahilan sa tinatawag na kasalanan. At ang lalaki ito na paralitiko ay dahilan sa kasalanan na gawa niya. Kaya siya later on ay naging paralyzed. Pero nang siya'y mapatawad sa kanyang kasalanan, then afterward, hallelujah, sabi ng Panginoon, bumangon ka! At siya'y tumayo.
Hinigit ang kanyang higaan at lumakad sa harapan ng mga tao at ang lahat ay namangha at niwalhati ng Diyos. At sabi niya, hindi pa namin nakita ang ganitong klaseng pangyayari. Wala pa kami nakita ang ganitong pangyayari. Bakit? Ngayon lamang dumating sa ibabaw ng sanlibutan ang ganitong klaseng authority. Ngayon lamang dumating sa ibabaw ng sanlibutan ang ganitong klaseng authority nang dumating ang anak ng Diyos sa ibabaw ng sanlibutan. But prior to that, hallelujah, ang kaaway ay namamayagpag. Ang kaaway ay ginagawa ang lahat ng gusto niya gawin. At walang sumasakop sa kanya. Mula noon, mula nang mahulog ang tao sa pagkakasala, mula noon ang kaaway, ang demon spirit, ang spirito ng kaaway ay malayang nakagagawa at walang sumasakop sa kanya. Pero nung dumating, hallelujah, ang anak ng Diyos, Amen. ang ating Panginoon, ang Jesus na siyang Kristo, siya tinawag na Jesus na pinahilan, Jesus na Kristo. Praise God. Hallelujah. Kapag siya dumarating sa eksena, hallelujah, mga spirito ay naiingil at sabi niya, bakit ka naman dito? Kami ba ay hanapulog mo nang wala pa sa panahon? Well, alam nila mga kapatid. At sabi ng mga spirito ito, now tingnan niyo po mga kapatid, ang isang pangyayari sa banal na salita. Dito sa isang aklat, isang bagay na pangyayari sa banal na salita, mga kapatid, na ito ay napakainam. Sabi ng chapter 1 ng Book of Mark, sabi rito ng banal na salita, verse 22 ay nagsasabi, and they were all amazed in his doctrine, for he taught them as one that had authority. Nagtuturo siya na kagaya ng merong autoridad, may kapangyarihan. Hindi ang ating Panginoon, hindi lamang nagbabasa ng kasulatan, ganitong sabi ng kautusan ni Moses, ganitong sabi ng kautusan, itong sinasabi ng Panginoon sa kanyang kautusan, at ito magiging sumpa sa sinumang nilalabang nito. Pero ang Panginoon, kapag siya nagturo, meron siyang kapangyarihan. Meron siyang authority. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out and saying, let us alone. What have we to do with you, Jesus of Nazareth? Are you come to destroy us? I know you. Sabi niya, I know you who you are, the Holy One of God. Hallelujah. Ito yung panahon ng mga demon spirit ay sumisigaw. Because dumating na ang panahon na sila ay kakilala ng authority. Ang sabi nito, at ang Panginoon, ang sabi nila sa Panginoon, kilala ka namin. Bakit ka na pa rito? Anong gagawin namin sa iyo? Ikaw na Jesus na taga Nazareth. Pumarito ka ba upang kami puksain? Nakikilala ka namin, ikaw ang kaisa-isang banal ng Diyos. Buti pa yung mga demon spirit, kilala ang ating Panginoon. Yung mga Pharisees, sabi nila, yan ay si Beelzebub. Pero ang mga demon spirit, sabi niya, you are the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, hold your peace, and come out of him. Tumahimik kayo. Well, ang ibang mga tao, gusto nila
nilang ipakilala kung sino sila, pero ang Panginoon ay pinagbabawalan sila. Ang sabi rito ng banal na sulatan, and when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, sabi niya, he came out of him. Siya'y sumigaw, siya'y nangatal, at siya'y sumigaw ng malakas at tinig at lumabas sa kanya. And they were all amazed, in so much that they questioned among themselves, saying, what thing is this? What new doctrine is this? For with authority commands he even the unclean spirit, and they obey him. Sila ay tumatalima. Wow! Bakit sila tumatalima? Ang buhay ang siyang authority. Ang buhay ang siyang tinatawag na authority sa pamamagitan ng tinatawag na kanyang mga salita. Luke chapter 4, balikan natin. Sabi ng sumunod pang pangungusap ng Luke chapter 4, He sent me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to preach deliverance to the captives, recovering of the sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised. Sabi niya, upang palayain sila na mga mga binugbog, bruised. Yung salitang bruised ay ang pinapakita rito ay parang pinahirapan, pinagluray-luray, binugbog. Hallelujah. At alam niyo mga kapatid, ito gawain ng demon spirit to torment a person. Pahirapan ang isang tao. Hallelujah. Ang Diyos, hallelujah, ang ating Panginoon, wika niya sa John chapter 10, ay pinakita niya. Hallelujah. Sa John chapter 10, ay pinakita ng ating Panginoon sa isang talata. Sa verse 10, the thief came not but to steal and to kill and to destroy. Yan ang gawain ng kaaway. Ang gawain niya ay magnakaw, pumatay, at sumira. Yan ang gawain ng demon spirit. Pero ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang pangusap, but I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ako ay pumarito upang sila ay magkaroon ng buhay, sapagkat nasa Kanya ang buhay. Amen. Upang sila ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasalanan nito. Mga kapatid, anong silbi ng buhay? Buhay ka nga, nakaratay ka naman sa balik ng karamdaman. Walang silbi ang inyong buhay. Pero ang isang buhay, halagang masagana, ay buhay na pinagpala ng Panginoon at yan ang dahilan kung bakit siya napalito. Na mga kapatid, inyong pansinin, ako ay naparito upang magbigay ng buhay. I am come that they might have life. Ibinibigay niya ang buhay. At kapag ibinigay ang buhay, hallelujah, magkakaroon sila ng tinatawag na kasaganaan ng buhay. Now, inyong pansinin mga kapatid, sapagkat, hallelujah, naalala ko mga kapatid, ang isang paksa na ating kapatid, Babanham, na napakagandang paksa. Doon niya tinalakay, at ito'y pinabagatan niyang, the life is the healer. The life is the healer.
Mamaya pwede natin bigyan ng pansin ng bahagi niyan. Pero ngayon puntahan natin ang 4:18 ng Luke. At doon, ang isang pinapakita rito, sabi niya, to declare or to set at liberty them that are bruised. Sila na pinahihirapan ng kaaway. Sila na, hallelujah, binubugbog. Alam niyo mga kapatid, merong isang pangyayari sa Banalang Sulatan. Isang babae, habang ang ating Panginoon ay nagtuturo sa isang sinagoga, isang araw ng Sabat, ang ating Panginoon ay naroon. At nakakita siya ng isang babae na ang babae ito'y nakayuko na at hirap na hirap ang kanyang kalalagayan. It's Luke chapter 15. Sabi nito, sabi ng Luke 13, verse 10, and he was teaching in one of the synagogue on the Sabbath, and behold, there was a woman which had spirit of infirmities, 18 years, and was bound together, and could in no wise lift up herself. Ang babae ito, mga kapatid, ay meron siyang spirito ng karamdaman. At ang spirito ng karamdaman ito ay pinapahirapan siyang 18 anyos na siya pinapahirapan. Alam niyo ba mga kapatid, ang batas ng Panginoon, kapag ikaw ay naging alipin, maglilingkod ka ng 6 na taon, pagdating na ika-7 taon, malaya ka na. Yan ang batas ng Panginoon. Walang magpawalang hanggan na magiging alipin. Pero ito mga kapatid, 18 anyos siya pinapahirapan ng kaaway. Grabe yung kaaway. Ayun, 3 termino ang kanyang ginano. 6 times 3 is 18. 18 anyos siyang halagang pinapahirapan ng kaaway. At nakita siya ng ating Panginoon. At sabi ng Panginoon sa babae ito, sa sumunod na pangusap. Sabi niya, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years and was bound together and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, He called her to Him. Tinawag niya ang babae ito. And said to her, woman, you are loosed from your infirmities. Hallelujah. You are loosed, sabi niya, babae, ikaw ay malaya na sa iyong karamdaman. Tagal na panahon, siya'y pinapahirapan. 18 anyos. Ilang taon ang ating Panginoon this time? About 30 years old plus, sabihin natin. Hallelujah. Kalahati na ng buhay ng ating Panginoon. Higit pa sa kalahati ng buhay ng ating Panginoon ang babae ito'y pinapahirapan. Can you imagine? Pero nang makita siya ng ating Panginoon, at ang Panginoon ay merong karapatan sa ganitong bagay sapagkat ang buhay ay naroon sa Kanya. Ang Espiritu, hallelujah, ng buhay ay naroon sa Kanya. At ang buhay na naroon sa Kanya ang siyang pinaka-authority. At sabi niya sa babae, ikaw ay malaya na sa iyong karamdaman. At ang babae ito, sabi ng Banal na Sulatan, and He laid His hands on her, and immediately He was made straight and glorified God. Siya ay nagpasimulang hinipo ng Panginoon at karakal siya'y tuwid at niluwalhati ang Diyos. O ang babae ito, hallelujah, isipin niyo, 18 anyos na nakabaluktot. At nung unang araw na naranasan niyang siya'y maging tuwid
anong uri ng pagpapasalamat ang kanila. I-glorify God! Hallelujah. Hindi ko alam kung anong ekspresyon ng pagluluwahal ng ating ito. Mahalin siya tuwa-tuwa na nagpapasalamat sa Diyos ni Abraham. Hallelujah. Nagpupulis na at tininuwalhati ang Diyos. Pero yung mga tao, mga kapatid, nagagalit. Hallelujah. Alam niyo kung bakit nagagalit sila? Meron parehong espiritu na dating nagpapahirap doon sa babae ay naroon din sa mga skriba at mga pariseo. Ayaw nila makitang lumalaya ang sinuman. Hallelujah. Mga kapatid, wala namang mangyari, pag namang mangyari, na kapag ang isang kapatid ay pinagpahala, huwag lang sa ang iba ay magagalit. At kung magagalit ka, ibang klaseng espiritu na nasa. Baka parehong espiritu na narito. Sabi ng mga pariseo, sabi niya, araw ng Sabat, 6 na araw sa isang linggo, pwede kayong pumunta sa lugar na ito at pagalingin. Huwag lamang sa araw ng Sabat. At sabi ng ating Panginoon, sa mga taong ito sa verse 15, the Lord answered him and said, "You hypocrite, does not each of you on the Sabbath loose his ox or his ass from the stall and lead him to watering?" Kayo na mga mapagpaing mabaho, hindi bagat kayo may mga baka, may mga aso kayo, sa araw ng Sabat, kinakalagan niyo sila at itinadala niyo sila sa inuman upang sila makainom. Pero ang sumunod na talata ay nagsasabing, hindi ba ang babae ito na anak ni Abraham na pinahirapan ni Satanas sa loob ng 18 taon ay sa ng ilaw. Hallelujah, doon sa aming tahanan ng kadiliman ay tumatakas. Sapagkat ang authority ay naroon sa liwanag. At ang liwanag ay ang buhay. At ang buhay ay isang autoridad. Hallelujah. Now, mga kapatid, nang dumating ang liwanag, lahat ng nasa kadiliman, praise God, ay pwede na lumaya. At nang lalaki ito ay sa mahabang panahon, ilang taon na yung lalaki ito? Kulang-kulang 40 anyos. Ang lalaki ito ay sa loob ng napakahabang panahon ay walang liwanag na nakikita sa kanyang buhay. Pawang kadiliman. Hindi niya alam ang kulay. Hindi niya alam ang itsura itsura ng kanyang sarili. Hindi niya alam. Ng itsura ng kanyang kamay. Hindi niya alam. Wala siyang alam na ano pa mang mga hugis at ano pa mang mga bagay. Dahilan, nabuhay siya sa loob ng 40 anyos sa kanila. Pero nang dumating ang liwanag, hallelujah, ang kadiliman ay nakasipan. At ito na ang anak ng Diyos na siyang naroon ang liwanag. Hallelujah! Dumura sa lupa, gumawa ng puti. Mula sa kapirasong dura na kanyang dinura sa lupa, ay gumawa ng kaunting puti doon. At ang kasimulan ay pinahid sa kanyang 2 mga mata. At sabi ng Panginoon, hallelujah, with this kind of authority, doon sa John chapter 9, sabi niya, go and wash! Amen. Pumarang ka at maghugas ka. Mga kapatid, nasa kanya authority. Go and wash! At nanganalangin ito, hallelujah, huwag niyo nang tanong paano siya nakarating ng siluwang. Bulag siya. Sa loob na naman ng 40 anyos, nabulag siya, hindi niya pa ba kabisado ang lugar na kanyang ginagalawan? Hallelujah. Hindi niya na kailangan ng taga-akay, alam niya yung lugar. Alala ko mga kapatid, yung kapatid natin na pinuha ng Panginoon, si Nanay Marie na matandang kapatiran
doon sa Candelaria. Siya'y nadatnan ako, dumating ako nang makarating ako mga 90s sa Candelaria, bulag na siya. Dahil may leucoma. Hallelujah. Alam nyo, sa kanya, walang pagkakaiba ang brown out at di brown out. Minsan daw mag-brown out doon sa kanilang bahay, siyempre pa, kapag brown out walang makita, yung mga tao sa loob ng bahay ay kakapa-kapa. Hindi alam kung baka ano yung kanilang dadaanan. Pero yung ating kapatid ng mga brown, yaw-yaw, pumunta doon sa hagdan, pumunta sa kanyang kwarto. Well, bakit? Kabisado niya na yun. At itong lalaki ito, ay alam niya yung lugar. Alam niya kung saan siya pumupunta at sa tuwing na doon siya sa lugar na yun, umuupo at namamalimos. Day after day, sa loob ng ilang mga taon, yun ang kanyang ginagawa. At nang siya pumunta sa Siloam, hallelujah, obeying the words of the Son of God. Hallelujah, na mayroong authority. At siya'y sinugo upang maghugas. At nang siya'y sumunod doon sa salita ng anak ng Diyos na mayroong authority. Hallelujah! At nang siya'y maghugas ng kanyang mata doon sa bangkin ng Siloam. Hallelujah! Laking gulat niya nang magbiglang bumukas ang liwanag sa kanya. Hallelujah! Nakita niya ang kanyang bayan, nakita niya ang kanyang katawan, nakita niya ang kapaligiran, nakita niya ang liwanag. Hallelujah! Sapagkat ang liwanag ay dumating at ang kadiliman ay tumakas. Mga kapatid, hallelujah, ang ating Panginoon, praise God, meron siyang tinatawag na authority para magsalita lang, at ang salita niya ay yung honor ng sino. Alam niyo, ang book of Matthew chapter 8 ay bababasa natin ang ganitong pangungusap. Sabi ng chapter 8 ng book of Matthew, sabi nito pagkatapos ng pangyayari po sa alipin ng senturyon, verse 14, sabi nito, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick with a fever. Dito, ang biyanan ni Pedro na tinawag ng Panginoon upang maging apostol ay may lagnat, may mataas na lagnat. And when Jesus was, yung verse 15, sabi ron, and he touched her hand and the fever left her. Amen. Hinawakan niya ang biyanan ni Pedro at karaka ang lagnat ay hindi sa kanya. Hallelujah. What authority. Amen. And she arose and ministered unto them. In the next verse, and when the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils. Nung dumating na ang kinagabihan, hallelujah, dinala nila na balitaan ng Panginoon na naroon. At dinala nila ang mga inalilihan ng mga espiritu, mga masamang espiritu. And he cast out the spirits. Sa paano paraan? He cast out the spirits with his word. And healed all that were sick. By his word. Mga kapatid, kapag ikaw ay may authority, hindi mo na kailangan pang magagawa ng anumang bagay. Hindi po ako nakakita ng isang traffic enforcer na maglulundag sa gitna para lamang pagkaparahin yung isang sakyan. Sabi pa ng ating kapatid, Babanang, kahit ang isang enforcer ay pagpapin at mapayat na lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada. Nung araw, ang uso pa ng araw, silbato, diba? Kapag yan pumito ng silbato, gaano man kabilis ang takbo ng sasakyan, kinakailangan siya huminto. Wala, hindi siya Superman para pahintuin.
Wala siyang ganung kalakasan para pahintuin ang ang mga 10-wheeler truck, ang mga mabibilis na sasakyan. Anong meron siya? Meron siyang autoridad. He has authority na ibinigay sa kanya ng pamahalaan o ng munisipalidad. Munisipalidad ang nag-vest sa kanya ng ganitong klaseng authority. At ang hindi paggalang sa autoridad nito ay magiging mas malaking problema magkakaroon. Mga kapatid, ang ating Panginoon, pwede niyang salitain. Hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang mga demon spirit ay maalis. Amen. Because the lie is the authority. Amen. The lie is the authority. Sa pamamagitan ng tinatawag na kanyang salita at kanyang pangungusap. Sa uling mga araw nito, hallelujah, naway makita natin ang buhay nito na siyang authority. At mamaya mga kapatid, kung papahinturan ng Panginoon, titingnan natin, hallelujah, ang bagay niyan ay siya ring bagay na nilagay sa mga mananampalataya. At nakikita natin, hallelujah, dito pa lamang sa ating Panginoon, hallelujah, ang authority ito ay naroon sa Kanya sapagkat ang authority, ang buhay nito, ang siyang iginagalang, ang siyang kinikilala. At di pwede kailanman, hallelujah, praise God, sabi ng Banal na Sultan, and the darkness comprehend it not. Kung babalikan natin sa uling talata na aking babasahin, ang John chapter 1, binabasa natin kanina. Sabi niya, and the darkness comprehend it not. Sabi noon, hallelujah, John chapter 1. Doon sa verse 5, sabi niya, and the light shineth in darkness. Kapag ang liwanag ay ilaw ay umilaw, walang magagawa ang kadiliman kundi talimahin ang liwanag. Hallelujah. Wala siyang magagawa. Ang liwanag, mga kapatid, hindi nagsasalita. Pero kapag siya'y umilaw, ang kadiliman ay walang magawa. At kailanman, mga kapatid, hindi niya kayang bakahin ang liwanag. The light and the darkness comprehended. Yung salitang comprehended dito, mga kapatid, ay yung salitang size. S-E-I-Z. Yung salitang size, mga kapatid, kapag ang isang mabangis na hayop, kagaya ng leon, ay sinakmal ang kanyang prey, walang magawa ang kanyang huli at hindi niya kayang pumiglas at i-overcome yung nanghuli sa kanya. Ganun ang kalalagayan ng liwanag at ng kadiliman. Kaya, masabi ko mga kapatid, gaano kakapangyarihan ang liwanag na ito. Sapagkat ang liwanag na ito, hallelujah, ang siyang tinatawag na buhay. At ang buhay na ito, ang siyang naroon ang kapangyarihan. Mga kapatid, sa uling araw nito ay makilala nawa natin, hallelujah, ang isang kapangyarihan na narito sa isang talata bago ko magtapusan, bago tayo tumayo, ay ang aklat ng Hebrews chapter 7. Tingnan natin. Hebrews 7. Sorry,
bigyan natin ng pansin ang talatang i-reserve natin ang verse na yan. Ang talatang yun, isang bagay na napakainam na mabigyan ng pansin. Pero maraming mamaya natin na bigyan ng pansin. Hindi ko na markahan. So, pinapakita natin mga kapatid, hallelujah, ang pattern na ito ay kagaya sa kasimula. Kung paano ang Diyos na siyang buhay ay naroon sa tinatawag na Logos. At ang buhay nito, ang siyang kapangyarihan nito, ang siyang naglikha ng lahat ng mga bagay. At lahat ng kanyang salitain, let there be light and there was light. Lahat ng kanyang salitain, lahat ng ito ay nagaganap at nangyayari. Naroon ang kapangyarihan ng tinatawag na paglikha. Hallelujah. Ngayon din naman, sabi ng Banal na Sultan, ang Panginoon, hallelujah, si Jesus ang siyang kapangyarihan ng Diyos at siyang karunungan ng Diyos. Purihin ang pangalan natin, Panginoon, tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. The light is the authority. Hallelujah. Witin natin yung isang hawit. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Witin natin yung awit na sabi, to God be the glory. To God be the glory. Sa kanya lamang ang buong karangalan, ang buong kaluwalhatian, sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya lamang kinikilala sa langit at sa lupa. Be
sa pangmalatihan ng Diyos Ama. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapasalamat kami sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, sapagkat kinuha mo ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa. At walang narumang kapangyarihan na natira sa kalinawan, kundi lahat ng kapangyarihan ay kinuha mo sa iyong lugar, Panginoon. Hallelujah, lahat, O Lord, ay nasasakop mo na sa uling araw ito. O Lord God, hallelujah, kahit man ang kamatayan ay nasa ilalim na ng iyong kapangyarihan. O God, hallelujah, sa oras nito, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Aming binibigay ang buong karangalan sa iyo, Panginoon. Aming kinikilala ng buhay, hallelujah, ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang buhay ang siyang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ang buhay, Panginoon, ang siyang naglilikha. At ang buhay niyan, ang siyang patuloy na kikilalanin kahit ng sino man sa uling araw ito. Ang banal, kaya mo, Lord, na ang bawat isa sa iyong mga lingkod ay makilala ano ang kapangyarihan, ano ang autoridad na yung taglay-taglay. Hallelujah, rin ikaw inarito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Ano ang authority ng anak ng tao habang siya'y narito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Natapat ngayon, Panginoon, ikaw ay nasa mas maluwalhating kalalakan. Panginoon Diyos, mayaman Lord God, na patuloy mong unveil ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. At aming makilala, Panginoon, ang napakadakilang bagay na iyong ginawa para sa bawat isa sa amin. Ang mga dakilang bagay ng Diyos, paano mo sinabi at paano mo pinahayag that upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah. Lord God, maraming salamat. Bayan mo mga salita ito ay maging makatotohanan sa bawat bahagi ng iyong iglesia, sa bawat bahagi ng iglesia na iyong itinayo, Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, at makilala nila na tunay na ng Espiritu at ang kapangyarihan at ang bintuan ng Hades ay hindi makakapanayag laban sa kanila. O maraming salamat, Lord, at bayan mo na sa tanghaling ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng iyong mga salita sa puso ng iyong mga anak. Hindi lamang ito maging isang doktrina o aral o kaalaman ng sino man, kundi ito isang pagkakilala kung ano ang ginawa para sa bawat isa amin. O Panginoon, nagbabalik kami ng kapurihan sa iyong banal na pangalan at binabalik sa iyong pagkakilaan sa tanghaling ito, sa dakila at maluwalhating pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Bless the dear holy name of our God. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Ang Diyos ang magpala sa ating mga kapatid at habang binibigay kong huling panalangin at pagtatapos sa ating kapatid na MC Fred, ay muli natin umitin ang awit niyan. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Hallelujah. Amen.